Aside nung kinabit mo yung mga tarpaulins ni Secretary De Lima, may iba ka bang kandidato na tinulungan? Meron po, sir. Kindly, pakisabi kung sino yung mga kandidato na tinulungan mo. Dadalawa lang po sila, sir. Si Presidente Duterte sa siya. Anong tinutulog mo kay kandidato na Duterte nung panahon na yon? Yung sa Pangasinan po kasi may mga sako na kulay puti po, sir, na walang yung plain lang. Bibili kami ng isang quart na pintura, tapos isusulat lang naman namin vote Duterte for President. Tapos sa taas kay ma'am si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary De Lima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am De Lima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am De Lima, ano pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi nang nakita kasi yung bowler, patsuot-suot mo yan. Sabi ko, ito ang presidente ko ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-a-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary De Lima po? Punyeta ka. Sabi niya sa akin. Ano po ako sa kanya na, ma'am, gusto ko pong tumulong sa inyo. Wala po kaming magastos kasi ang kalakaran po rito sa amin, pag may sumama, 300 a day ang bayad. Ang sagot naman po, pwede yan sa budget ko. So binigyan ka niya ng pera. Pinapunta po ako sa Maynila, sir, para kumuha ng pera. Magkano po yung binigay sa iyo? Unang bigay po sa akin, sir, is 30,000. Nung tumanggap ka ng 30,000, ano ang ginawa mo? Nagdala na rin po ako ng mga tarpaulins niya para ikabit namin sa bayan-bayan ng Pangasinan. So, nagkabit ka ng mga tarpaulins ni Secretary De Lima. Yes, sir. Sir. Pwede ba nating sabihin na nung sinabi ni Secretary De Lima na hindi niya kilala si Kerwin Espinosa, wala siyang transaksyon kay Kerwin Espinosa, pwede ba nating sasabihin na nagsisinungaling siya? Yes, sir. Sinungaling siya kung ayaw niyang aminin. Sinabi nun sa TV reports na may bahay kayo sa Osby Tondo, Pangasinan. White House, yung kumbaga. Hindi White House po yun, sir. Ano yun? Orange. Orange. Saan galing? Kaninong bahay yon? Sa inyo po ba? Sa amin dalawa po. Saan galing yung pinapagawa nyo na pera para magawa yung sabi mo orange na bahay? Yung 800,000 po, galing po sa ipon ko yun, sir. Yung 2 million, galing po sa kanya. So yung 800,000 galing sa ipon mo, Opo. yung sobra 2 million from... Madam De Lima. Dito naman kay Ragos, Director Ragos. Sabi ni Director Ragos na nagbibigay siya ng pera doon kay Secretary De Lima through you. Dinideny mo yan, di ba? Opo, sir. Pero meron ka namang statement dito na 2 beses may ibinigay si Ragos kay Secretary De Lima. Meron po, pero hindi ko alam po kung ang laman ng mga binigay niya kay ma'am is pera. Yung isang envelope, and yung second, plastic na may lalagyan ng sapatos. Opo. Labas nung 2 beses, may ilang pagkakataon pa na nakita si Ma'am De Lima at saka si Ragos? Yung 2 beses lang po ang nakita ko, sir. Aside from that, wala ka nang nakita. Wala na po. Ito po yung sabi ni testimony ni Kerwin Espinosa. Ang sabi niya,
nagbigay siya ng pera sa inyo, sa MOA, sa Dampa, sa MOA, and then sa Baguio. Sabi niya 2015. Ang sabi mo naman 2014 ito. Opo, sir. Anong masasabi mo nito? 2014 po, sir, kasi sa 2015 hanggang February lang ako kay ma'am. Katapusan ng February. So regardless sa time, regardless sa month at saka sa buwan at saka sa taon, ang totoo niyan ay may inabot na pera si Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Dayan, Sir. you said na nagkaroon kayo ng relationship ni Senator De Lima, which was also admitted by her, starting 2007. Kailan natapos yung relationship na yan? 2015 po. 2015. 15. When you received the first invitation and then followed by a subpoena to appear before this committee, that was already in 2000, that was on September, October of 2016. Yes, sir. Okay. Sinabi mo na inutusan mo yung anak mo to ask clearance or i-take si Secretary De Lima, parang nagpaalam ka whether to testify or not. Bakit nagpaalam ka when at that time wala na kayong relationship? Para kunin lang po yung opinion ni ma'am, sir. Okay. Now, when alam mo naman yung sagot, no? Apo. Kung sinabi mo opinion, so ibig sabihin sinunod mo yung opinion niya. Yes, sir. Okay. Now, another thing, no? Sinabi mo na you were ordered by then Secretary De Lima to go to MOA and meet a certain person, which is Kerwin Espinosa. Tama ba yon? Opo, sir. So, ibig sabihin, dahil inorderan ka na ni Secretary De Lima, it presupposes na magkakilala na si Secretary De Lima at saka si Kerwin Espinosa. Yun ang pagkakalam ko, sir. Oh. And then you testified also that sometimes in the last delivery of that funds coming from Kerwin Espinosa, doon yan sa Baguio, nagsabi sa iyo na gusto makipagkita si Kerwin kay Secretary De Lima. Tama ba po? Tama po, sir. So, sinabi din ni Kerwin na nagkakilala kayo through a certain Chief Inspector Espinedo. Do you agree with that? Hindi ko po kilala si Inspector Espinedo po, sir. So, sino nagsasabi ng katotohanan ngayon? Hindi ko po alam, sir, sa kanila dahil never ko pang na-meet yan si Espinedo. Okay. Now, you mentioned that you know Deputy Director Rafael Ragos of the NBI who became also an OIC of the Bureau of Corrections. Am I right? Opo. Si Deputy Director Ragos appeared before this committee and testified that sometimes on January 2013, you, Mr. Dayan, approached and told him, Sir, gagawa tayo ng pira kasi kandidato si ma'am. And the ma'am referred to was former Secretary De Lima. Do you confirm that statement? Wala po akong binanggit na ganyan salita kay Sir Ragos, sir. Okay. So ibig sabihin, nagsisinungaling si Deputy Director Ragos. Sinungaling po siya, sir. Okay. Another statement in the September 5, 2016, affidavit of Deputy Director Ragos, he stated that in 2 occasions, he, together with NBI agent Ablin, delivered money to former Secretary and now Senator De Lima at 5 million each, or a total of 10 million pesos in her house at South Bay Village, Parañaque City. And in both occasions, the money was turned over to you, and then you accompanied Director Ragos
to the door of the house and then you handed that money to Secretary De Lima. Anong masasabi mo doon? Dito po nagpunta siya doon, sir, sa bahay. Pero wala po siyang inabot sa akin na bag. Pero sinabi mo rin sa affidavit mo na nakatanggap ka ng pira from Deputy Director Ragos. What is the situation? Anong pagkakataon yun na nakatanggap ka ng pira ni Deputy Director Ragos? Aside nung kinabit mo yung mga tarpaulins ni Secretary De Lima, may iba ka bang kandidato na tinulungan? Meron po, sir. Kindly, pakisabi kung sino yung mga kandidato na tinulungan mo. Dadalawa lang po sila, sir. Si Presidente Duterte sa siya. Anong tinutulog mo kay kandidato na Duterte nung panahon na yon? Yung sa Pangasinan po kasi may mga sako na kulay puti po, sir, na walang yung plain lang. Bibili kami ng isang quart na pintura, tapos isusulat lang naman namin both Duterte for President. Tapos sa taas kay ma'am si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary De Lima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo, sir. Yung huling hingi ko po, nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, Nung nakita niya, pak, ginano niya ako. anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am De Lima? Yes, sir. Nung sinampal ka ni Ma'am De Lima, ano pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi nang nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Sabi ko, ito ang presidente ko, ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-a-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary De Lima po? Punyeta ka. Sabi niya sa akin. Ano po ako sa kanya na, ma'am, gusto ko pong tumulong sa inyo. Wala po kaming magastos kasi ang kalakaran po rito sa amin, pag may sumama, 300 a day ang bayad. Ang sagot naman po, pwede yan sa budget ko. So binigyan ka niya ng pera. Pinapunta po ako sa Maynila, sir, para kumuha ng pera. Magkano po yung binigay sa iyo? Unang bigay po sa akin, sir, is 30,000. Nung tumanggap ka ng 30,000, ano ang ginawa mo? Nagdala na rin po ako ng mga tarpaulins niya para ikabit namin sa bayan-bayan ng Pangasinan. So, nagkabit ka ng mga tarpaulins ni Secretary De Lima. Yes, sir. Sir. Pwede ba nating sabihin na nung sinabi ni Secretary De Lima na hindi niya kilala si Kerwin Espinosa, wala siyang transaksyon kay Kerwin Espinosa, pwede ba nating sasabihin na nagsisinungaling siya? Yes, sir. Sinungaling siya kung ayaw niyang aminin. Sinabi nun sa TV reports na may bahay kayo sa Osby Tondo, Pangasinan, White House, yung kumbaga. Hindi White House po yun, sir. Ano yun? Orange. Orange. Saan galing? Kaninong bahay yon? Sa inyo po ba? Sa amin dalawa po. Saan galing yung pinapagawa nyo na pera para magawa yung, sabi mo, orange na bahay? Yung 800,000 po, galing po sa ipon ko yun, sir. Yung 2 million, galing po sa kanya. So yung 800,000 galing sa ipon mo, Opo. yung sobra, 2 million from... Madam De Lima. Dito naman kay Ragos, Director Ragos. Sabi ni Director Ragos na nagbibigay siya ng pera doon kay Secretary De Lima through you. Dinideny mo yan, di ba? Opo, sir. Pero meron ka namang statement dito na 2 beses